Magandang araw mga kaibigan. Ubusin ko lang muna ang aking dark chocolate. Okay, dito lang kayo mag-contact, mag-order. I strongly recommend itong napakasarap na pure organic tablia or cacao. Okay, gusto kong magbigay sa pahayag ni Ka Eric. Ano siya, nagpasalamat siya ng todo, maiyak-iyak pa. Pasalamat siya sa mga PME graduates na nagpirma ng manifesto. Okay? Declaring support sa kanilang dalawa ni Doc Badoy at demanding for their immediate release. Ayun. Nabahag buntot ng mga kongresista, kaya ni-release. And then, dito ko nalaman, si Ka Eric pala, isang frustrated PMAer. Binanggit niya dito sa kanyang statement. Gustong-gusto niyang mag-aral sa PMA, but it was not destined to be. Sabi niya, okay, so, basahin ko ha. Ito yung statement niya nung palabas na sila, mga alas 6:15 ng hapon. Wow! Sabi niya. Ito pinadala sa akin ng isang PMAer. Alam niyo, nagturo ako sa PMA from year 2006 to 2009. Marami akong naging kadete. So, itong mga kadete ko, mga major, lieutenant colonels na ngayon, pinapadalhan ako. Okay. Ito, wow! Sabi ni Ka Eric. Close to 200 signatories already in a matter of 24 hours. And the numbers are continuing to increase. Mahirap kumuha ng perma ng mga PME graduates. And these are almost 90% of them are generals. So grabe, ano? 24 hours, halos 200, sabi ni Ka Eric. All respected patriotic leaders of our country who serve to protect the state and the people with the best years of service and sacrifices that they devoted for our country. Medyo maiyak-iyak ako dahil may malala kong isang PMAer na napabayaan niya ang kanyang pamilya dahil sa service niya sa country. I hope maalala ko, banggitin ko mamaya. Napabayaan niya ang kanyang mga anak. Maraming salamat po sa umaapaw na suporta mula sa mga Cavaliers na nagtapos mula sa Philippine Military Academy. The best institution where courage, patriotism, devotion to serve our people and our motherland are being harnessed and nurtured. The institution that could have been my alma mater but wasn't meant to be destined for me. Dito na lang, mag-end na ako dyan. Pumasok ang mga PMA cadets from 18 to 20, yan ang mga average. So, 4 years nila sa academy, and then mag-serve sila mga average 35 years. Kaya, ang service nila to the nation is mga, 37, 38, 39, 40 years. Depende sa edad nilang pumasok. Kaya, best years of their lives talaga iginugol ng mga PMAers. Service to the nation. Kahit ay hindi ako PMAer, but kaparehas ko si Ka Eric na gustong-gusto ko rin mag-aral sana sa PMA. Kaya lang, ang problema sa akin, hindi ko alam noon, nag-graduate ako ng high school 1975. Hindi ko alam na may PMA na libre ang lahat na pag nag-graduate ka, automatic tinyente ka. Hindi ko alam.
Kasi kung alam ko lang, ay nag-apply ako. Yan ang aking regret sa aking buhay. Yung hindi ako nakapasok na kadete sa PMA. That was my greatest regret. Kung may time machine lang, maibalik ko ang panahon. Graduate ako ng high school ngayon. Ako, mag-apply ako sa PMA. So, kay Ka Eric, sabi niya, the institution na dapat sana aking alma mater, kaya lang it was not meant to be. Hindi ko alam masyado yung kwento ng buhay ni Ka Eric. But the way he acts, he speaks talagang pang-opisyal talaga. Yan, my balls. Kung kaedad siya ng aking mga estudyante, baka class 2000 o early 2000 ito kung nag-graduate. So, Lieutenant Colonel na ngayon. Lieutenant Colonel Eric Celes. So, yun. Sayang, hindi ako naging PMA graduate. But, okay, ito kwento na lang sa buhay ko. Na-assign naman ako sa PMA. Yan naman ang greatest, the best unit assignment na napagdaanan ko, yung pag-assign ko sa PMA. It's a very ideal assignment. Malamig, kompleto ng quarters, sakyanan, suporta, lahat na. Halos ayoko nang umalis sa PMA noon eh. Kaya lang, dahil sa tawag ng tungkulin at for my career advancement, umalis ako doon na ayaw ko pa sana, nasign ako sa Mindoro. So, yun po ang kwento ng buhay ko pagdating sa, speaking of PMAers, every August ang entrance exam sa PMA. Siguro ang mag-apply, ang mag-exam, mga halos 10,000 a year. Ang kukunin lang, mga nasa 300 to 400. Kaya, cream of the crop talaga ang mga PMA graduates. At once nga nakagraduate ka, ay talagang, hinog for public service. Ano yung motto na ulit? Courage, loyalty, integrity. Yan yung tatlo. Courage, loyalty, and integrity. Although may buluyagon, meron ding hindi naman perfect institution ng PMA. May mga na-involved din sa kalokohan. Example, si Trililing, Trilalang. Yan ang pinaka, parang isinusuka ng mga kapwa niyang PMR si Trililing na binabanatan niya ng ating PRRD. Sino pa ba yung ibang ang mabibilang mo lang sa kamay ang mga PMR na iba ang ginawa. But to me, sa experience ko, 99.9 PMRs, the best talaga. Okay. So, sino ba ang mga PMRs na nasa gobyerno ngayon? Ang dami pa rin yan. Si General Anyo, si General Galvez, Congressman Ako. Basta, dyan sa BCDA, hindi masyadong, hindi nasa yung namatay, si General Kaskulan, yung USEC ng DOH. So, salamat po sa mga Cavaliers. And by the way, tinatawag din kami kung minsan, tinatawag kaming integri. Ano yung integri? ROTC graduate, nakapasar kami sa mga exam, interview, and everything. Integrated kami sa PMA Class 1984. Yun. Kaya, pag may makakita sa akin ng mga PMA Class 84, sabi, ito, si Johnny, mista natin ito. Integrate sila ng 84. Kasi, yung serial number ng PMA Class 84, 9182, yung dulo ng Class 84 na PMA Class 84. Yung kami na integre, 9183. Yung kasama ko, ako, 9184. Naidugtong kami sa PMA Class 1984. Kaya, kunuhay, PMA din ko minsan kasi tinatawag akong mista ng mga PMA Class 84.
Okay, so, again, my salute and admiration to all PMAers. Salamat po sa inyong very effective na manifesto na nataranta na bahag ang buntot ng mga kongresista. Kaya ngayon, tapos ng problema, maligaya na ang lahat. Mabuhay kayo, Ka Eric and Doc Lorraine Badoy.